Bahay si Sister Laura Padilla. At nandito po kami gaya ng ginawa ni Juan ng unang panahon. Ayan. Si Juan na tagapagbautismo, siya yung inutusan ng Diyos na siya ang maghanda ng daraanan ng ating Panginoong Hesus. Nung ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at bumaba dito sa lupa at nakisama dito sa sanlibutan. At kami naman ay sa banal na kasulatan ay may inuutos din po ang Panginoong Hesus na sulat sa aklat ng Mateo na kung saan may inuutos ang Panginoong Hesus na ihanda din daw ang mga tao or ang bawat isa sa atin. Inutusan tayo ng Panginoong Hesus na ihanda ang bawat tao dahil siya po'y muling babalik. At ngayong umaga, ang aking pong ibabahagi sa inyo, may pag-asa pa ba sa likod ng kamatayan? Ayan. Maraming tao, bawat isa sa atin, kahit ako mismo sa aking sarili, ako po'y natatakot mamatay. Kasi kapag ka namatay ka, sa totoo lang, hindi mo talaga alam kung saan ka patungo. Ayan. Saan nga ba patungo itong mga patay? At anong pag-asa ng mga tao namatay na? Kagaya ngayong malapit ng paniniwala ng ating mga kaibigan Katoliko at maraming mga Katoliko dito, ay nalalapit na po ang undas. At minsan, oo, nandun tayo sa preparasyon, pero nandun din yung kalungkutan kasi maalala natin yung ating mga mahal sa buhay na namatay na. Pero hindi ko po kayo pipililan or pukontrolin kung kayo po'y gustong pumunta sa sementeryo kapag kaaraw po ng undas. Pero dito sa banal na kasulatan, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, patungkol po sa buhay ng nagngangalang Jairo. Ayan. Sa aklat po ng Lucas, sa talatang 8, magsisimula po tayo sa isang kwento na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling ng mga nasakian ng demonyo. Sa kanyang pagpapagaling, maraming gumaling at may mga sakit na gumaling. At pagkatapos siyang pagalingin iyong nasakian ng demonyo, nagpatuloy sa paglalakad ng ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga disipulo. Meron po siyang 12 disipulo. Sa kanilang paglalakad, napakaraming taong siksikan, talagang siksikan at dikit-dikit ang mga tao na kung saan gustong makita ang ating Panginoong Hesus, gusto nilang mapakinggan ang salita nito, at gusto rin ng iba na yung may mga sakit ay gumaling. Iiwan ko muna kayo ng pagsamantala. Bakit tayo iiwan ng ating Panginoong Hesus? Dahil pupunta na siya sa langit at ipaghanda niya tayo ng dakong kalalagyan, isang magandang tahanan. At kung magdagayon, ang sabi niya, kung ang sino mang sumampalataya sa akin at sumunod sa aking mga kautusan, ay siya lamang makakatanggap at makakatanggap ng buhay na walang hanggan at titira doon sa inihanda ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung pag-alis pala ng ating Panginoong Hesus na hanggang sa ngayon na hindi pa bumalik, ay pinaghanda pa niya ang bawat isa sa atin ng isang tahanan. At sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kagaya ng anak ni Jairo, tawagin ang ating mga pangalan at dadalhin tayo sa langit na bayan. Ngunit, ang makakapunta lamang doon ay yung sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Mapalad ang mga nakikinig, kagaya ninyo, mapalad kayo kasi kayo nakinig sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, ang tumutupad sa mga utos ng ating Panginoong Hesus. At meron pa na may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga taga-palengke na nandito, mga tindero at mga namimili, ang ating pinakapag-asa sa likod ng kamatayan ay ang ating Panginoong Hesus lamang. Mahirap pang pananampalatayaan, kagaya ng unang panahon na ayaw maniwala ng mga tao na itong kamatayan na ating nararanasan ay pansamantala lamang. Bakit pansamantala? Dahil kapag dumating na ang ating Panginoong Hesus, gigisingin na tayo na parang natutulog lamang. Hindi ko kayo pinipigilan kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay na umiyak. Pero, ang paalala ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin
na ang pag-asa natin ay ang tanging pagbalik natin niya. At doon sa langit na bayan na kanyang inihanda na ating titirahan, ay isasama tayo doon. At doon ay mabubuhay na tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon Jesus magpakailan-kailanman. Na hindi mabilang ang ating mga taon. Na doon ay hindi na naghihirap. Na doon ay wala ng pagkakasakit. Doon ay wala ng trabahong sobrang kapagod-pagod na trabaho. Doon ay wala ng pag-aaway. Doon ay wala ng pagnanakaw. Doon ay wala ng paghihirap. Doon sa pangako ng Diyos ay wala ng kamatayan higit sa lahat. Kaya ngayong umaga, gaya ng aking sinabi kanina, kung si Juan na taga-Bautisto ay inahanda niya ang daraanan ng ating Panginoong Jesus bago siya nagkatawang tao, ay nauna na si Juan. Kami na inyong mga lingkod ay nagsasabi sa inyo na darating ang ating Panginoong Jesus balang araw at itong ating paghihirap ay magtatapos lamang ito. Sa totoo lang, pwede ninyong sabihin, hindi pa naman naranasan ang bawat isa sa atin. Kaya dito po ang hinihiling ng ating Panginoong Jesus na kinakailangan sumampalataya lang ang bawat isa sa atin. Dahil ano nga bang pag-asa natin sa mundong ito? Sa totoo lang, ang ating mundo ay matanda na. At kung ating titignan, pahirap na ng pahirap ang ating mundo. Kaya ang pag-asa natin ay ang pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Uulitin ko, ang makakasama lamang doon sa ipinangako ng ating Panginoong Jesus. Hindi ko pwedeng may pagpayalang yun sa aking sarili. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, ang may pakinig, at may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na tumutupad ng kanyang mga utos, ay siya lamang makakasama doon sa ipinangako ng ating Panginoong Jesus. Ngayong umaga, umaasa po ako na itong mensahe, bagaman ang bawat isa sa atin ay haharap sa kamatayan, walang pwedeng magmayabang sa atin na ako'y hindi mamamatay tayong lahat dahil nandito tayo sa makasalanang mundo. Subalit ang kamatayan ito ay tinatawag na pansamantala dahil ang ating Panginoong Jesus sa kanyang pagbalik, muli niya tayong bubuhayin at isasama doon sa kanyang mga pangako. Muli, maraming salamat po at pagpalain po ang bawat isa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nga pala yung mga nag-answer po ng tuklasin, yung inabot po namin sa inyo na babasahin, ay pakiabot na po dito yung mga nagsagot at meron po kaming regalo sa inyo. At yung gusto din pong magsagot ng tuklasin, ay meron din po kaming ibibigay sa inyo ulit. Kaya saan na po yung inyong mga papel? Paabot na lang po dito. Nasagot na lang po. Paabot na lang po yung papel. At yung may gusto pa po, meron pa po kaming another lesson dito. Ayan. Iaabot po ni Sister Laura sa inyo yung tuklasin. Sayang, meron sana kaming simpleng regalo lamang sa inyo. Ano ho? Ayan. So, yung inyo pong mga inabot po ni Sister Laura, ayan, si Kuya. Ano pong pangalan niyo, Kuya? Sandali lang ate, ha? Ayan. Sandali lang ho. Antayin ho ninyo ang inyong simpleng regalo. Ayan. Yun po yung next lesson namin. Kuya, tanggapin niyo yung champion. At least meron kayong panglaba. Basta champion, lilinis ka. Ayan. So, sino pa po yung gustong sumagot? Meron pa po dito. At pagdamutan nyo na yung aming regalo sa inyo. Ayan. Uulitin po namin, kami po hindi nanghihingi, ha? Kami po yung namimigay. Pag meron po nanghingi sa inyo dyan ng pera or ano man yung hinihingi, hindi mo namin yan kasama. Ano ho, kami ho yung mamimigay sa inyo. Tanggapin nyo lang ho yung pinakasimple namin regalo. Pero alam namin na ito'y bukal sa aming puso na kapag ka nasagutan nyo ho yan, yes or no lang naman ang sagot dyan, lagayan nyo yung pangalan, cellphone number, at pagbalik po namin sa susunod na Huwebes, ay bibigay po namin yung simpleng regalo na siya namang
inyo na pong pagdamutan. Ano ho? So muli, maraming salamat po sa inyo. At pagpalain po kayo at makadami kayo sa inyong mga binibinta at sa mga namimili. Mag-iingat din po kayo. May makarating kayo sa kanya-kanya ninyong pamamahay na maluwalhatit ligtas. Ayan. Sagutan niyo po yun, yung aming binigay sa inyo. Bibigyan ho namin kayo ng simpleng regalo. Ang binigay nga namin ngayon ay champion. Kahit anong mangyari, champion. So thank you po ng marami sa inyo. And God bless po sa inyong lahat. Salamat po at ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang bawat isa sa atin ngayon ay magkakasama-sama upang makinig po ng salita ng Diyos. Ulit ko po, kami po yung mag-asawa na ako po galing sa Davao at ang aking asawa na may taga-Bataan at nagkakilala po kami sa Bulacan at sa tulong at awa ng Panginoon ay kami po naikasal na. Mag-aapat na taon na po kami mag-asawa at kami yung mga misyonaryo nyo sa lugar na ito saan kahit po nandito kayo sa palengke ay makakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya ngayong umaga, salamat dahil nakasama namin kayo at nakita namin kayo dito na hindi namin alam kung ano pong mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Malamang ang iba sa inyo may mga problema. Ay salamat pa rin sa Panginoon dahil patuloy pa rin ang lakas, hininga ng buhay ay taglay-taglay pa rin po natin. Napaka-importante po yung dalawang klase na yun, lakas at hininga ng buhay. Kasi nahininga ka na ng buhay, wala ka ng lakas at nagkakasakit ka, wala pa rin. Kaya napaka-importante po yun sa atin. Ngayong umaga, ako po ay maghahatid sa iyo ng isang mensahe na kung saan patungkol po sa salita ng Diyos. Ayan. Ang ating pong pag-aralan ngayon ay bilang Kristiyano daw, kinakailangan ang ating mga bunga ay makakain. Kung dito sa gulayan, may iba't ibang klaseng gulay na pwedeng kainin at meron din pong iba't ibang klaseng prutas na pwede natin kainin. Pero may sadyang mga puno o kaya mga bunga na titingnan daw natin ay parang magandang kainin or masarap kainin pero alam natin na hindi pwedeng kainin. Magaganda ang forma, ang kulay, pero sadyang ang mga puno na yan ay nakatanim, kagaya ng tibig. Tibig baga tawag yun dito sa, sa Batangas, o dito sa Taal. Ay parang maganda tingnan yung kulay niya kasi yung malalaking tibig ay halos magkapareho po siya sa bunga na nasa ibang bansa, kagaya po ng anong tawag na rin, yung pinapatuyo na dinadala po dito sa atin na makikita sa dates, yung dates. Halos magkapareho. Pero alam natin ang tibig, pag kinain mo yun, ay malamang malason po kayo. Kaya, bilang, naikukunik po natin yan sa ating pagiging Kristiyano. Ano man yung relihiyon mo, ano man sikta mo, kinakailangan daw po ay yung ating pamumuhay ay makikita sa atin. Sabi nga po ni Mahatma Gandhi, isa siyang Buddhist, gusto daw niya si Jesus Christ, pero hindi daw niya gusto ang Kristiyano. Bakit? Yung pamumuhay daw ng Kristiyano ay hindi daw sang-ayon doon sa paniniwalaan natin ating Diyos. Kaya kinakailangan, importante po sa atin, yung pamumuhay natin ay makikita, o yung pamumuhay ng ating Panginoon Jesus ay makikita po sa bawat isa sa atin. Meron po ang ganito patungkol po sa King John family. Sila po ay mag-asawa na Chinese. At ang mag-asawang ito ay mga gwapo at magaganda, lalo na yung babae. Noong sila ay nag-asawa, pinasuhan ng lalaki ang kanyang misis dahil nung lumabas ang anak, yung unang anak medyo hindi nagdududa. Pero nagtataka yung lalaki bakit iba yung panganay. Yung pangalawang anak, medyo kinukutuban na yung lalaki kasi medyo umiba na yung mukha ng kanilang anak. Yung pangatlo mas matindi kasi hindi na talaga kamukha nila. Iba na. So nagulat niya yung lalaki at kinasuhan niya ang kanyang asawang babae na sabi niya, kakasuhan kita ng kasong pangangalunya or pagtataksil sa akin.
natakot ngayon yung babae. At habang tumatakbo ang kaso, siguro ay hindi na mapigilan ng babae at inamin na niya kung bakit nagkaganon ang kanilang anak. Kasi yung mukha pala ng babae nung siya'y dalaga pa ay medyo hindi kagandahan, ipinaritoke niya. E di maganda na ngayon. Pero nung lumabas ang anak, ay siyempre kahit paritokado yung mukha mo kung ano yung puno, ay siya ring bunga. Ayan, hindi naman ritokado yung bata ilabas. Kaya ganoon din na po sa ating sa ating mga tao. Kinakailangan kung ano yung puno, ay siya ring bunga. Kung ano rin yung makikita sa mga magulang, ay siya rin makikita saan? Sa mga anak. Ano ho? Kaya napaka-importante po na kinakailangan sa ating pamumuhay makikita sa bunga natin. Ano po? Napaka-importante po yun. Ayan. So, ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan ng sikrito ng bungang makakain. Meron palang sikrito nito. Ikukunik po natin ito sa ating pamumuhay. Kagaya po ng mga apostol, ng mga disipulo ni Jesus Christ, nagtatanong po sila sa panahon na nung kasama pa lang ating Panginoon Jesus, Panginoon, paano ba namin malalaman na itong aking kasama ay kapwa ko Kristiyano? Paano ko malalaman kung siya ba talaga ay kumikilala sa iyo at sumusunod sa iyo? Lalo na sa mga mag-aasawa dito or na may nagpaplano naman liligaw sa mga binata at dalaga. Siguraduhin na po natin na yung magiging kasama natin, kasi yung pag-aasawa po ay hindi huyang kontrata, kundi panghabang buhay ho ninyo yung makakasama. Siguraduhin na natin na siya daw yung makakasama natin na mas lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon. Ano po? Kaya importante na alamin natin kung ano ang kanyang puno ay dapat mapag-alaman natin para hindi po natin pagsisisihan sa bandang huli. Ang sabi po sa Mateo 7, verse 17 hanggang 18, kung sinabi po ang Panginoon dito sa atin, ang sabi niya dito, makikilala ba natin ang tao na kung saan malapit kay Kristo o kumikilala sa Diyos dahil ang daw namumunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, sabi ng Panginoon, doon mo makikilala. At ang sabi niya, subalit mamumunga ng masama ang masamang punong kahoy. Kaya doon daw makikilala ang pag-uugali ng bawat isa sa atin. Ano po? Kaya napaka-importante po yun. Tapos, ang sabi pa niya, magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy at hindi rin magbubunga ng mabuti ang masamang punong kahoy. Kaya napaka-importante po yun. Ano ho? At ang sabi pa niya dito, ipakilala niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. So sa ating buhay bilang Kristiyano na kumikilala kay Kristo, importante yung pagsisisi. At malalaman din natin yung tao magsisi dahil lang daw makikita sa kanyang pamumuhay. At ang sabi ng Panginoon, dahil kung hindi kayo magsisi, ano daw? Yung mga punong kahoy o yung mga sanga na hindi na nagbubunga, ang sabi niya sa Lucas 3:9, ngayon pa'y nakaambana ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ano po? So nakaamba, nakahanda na. Kaya sa kanilang mga bunga ay makakilala ninyo sila. Ang sabi pa dito, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya bilang tayong mga Kristiyano o kumikilala sa ating Panginoong Jesus, kinakailangan nagbubunga, nag-grow tayo. Ano? Kasi ano daw? Puputulin daw. Ayan. Sabi sa Ephesians 4, ang sabi ni Pablo sa Efeso, chapter 4, verse 19 hanggang 32, ito na yung mga bagay na dapat nating iwasan at hindi dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano. Ito po yun. Sasabihin ko po, una ay kahalayan. Importanteng huwag ba tayo maging mahalay. Pangalawa, iwasan din natin yung pagiging sinungaling. Pangatlo, iwasan natin yung pagiging pagnanakaw. Iwasan yun. Pang-apat, masamang salita. Yung mga pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri at kasamaan. Pasintabi po iwasan ho ninyo yung chismis. Ano ho? Masamang-masama po yun. Lalo na pag hindi naman totoo. Ano? Bihira lang ho kayong makakita ng chismis na tama. Ano ho? Sabi nga po ay, kapag ka-chismis daw, para daw yung ulam. Pag pinadalhan ng ulam, pag nakarating doon sa pinadalhan, minsan bawas at minsan nadadagdagan. Kaya, kung maaari sana, iwasan na natin yun. Iwasan din natin yung pamumuhay na may kahalayan, kasinungalingan,
pakikiapid, karumihan, kasamaan, kahalayan, hangal na pagsasalita, ayan, di dapat na pagbibiro, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, iwasan na natin po yun. Yun daw ang tunay na Kristiyano. Lumalayo sa ganong klaseng kasamaan. Ano po? Ayaw po ng Diyos na makita daw yun sa atin. Ano ho? At ito pa, iwasan daw din po natin yung pangangalunya, karimari-maring na pamumuhay, pangkukulam, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, ano pa? Kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang paros na pagsasaya. Iwasan daw natin po yun. Nasabi po ng Biblia yun. Hindi po ako nagsabi nun. Pinahayag ko lang po sa bawat isa sa atin dahil ang tunay na Kristiyano ay kinakailangan makita sa atin na talagang tayo ay nakay Kristo. Ang sabi kasi, ang ibig sabihin kasi ng Kristiyano, sumusunod po tayo sa apak ng ating Panginoong Jesus. Ayan, yun ba po ang tunay na Kristiyano? Mahirap sabihin na sa pangalan na lang. Halimbawa, sasabihin ko na, ako'y na kay Kristo, pero hindi nakikita sa akin. Bakit sasabihin nyo, ang Kristiyano ba talaga to? O ibang grupo, ano? So, iwasan na natin yun. Lalo na yung paglalasing, magulong pagsasaya, pagpakasawa sa pita ng laman, kahalayan, alitan, inggitan, walang taros na pagsasaya. Bakit? Yung walang taros na pagsasaya, yung hindi na normal, maraming nagsasabi ay 1D millionaire pag nagkapera. Hala, ubos-ubos, biyaya, bukas, ano daw po? Nakatunga nga, ano? Ang sabi pa po dito, sa Ephesians chapter 5, verse 5, sabi niya ay, alalahanin ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot. Sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. So, kung gusto po natin magkaroon ng relasyon sa Diyos, iwasan natin ang mga bagay na yun dahil yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. At siya naman po, ating naman pag-aaralan, ay nakakaputi po yun sa bawat isa sa atin. Sabi po sa 1 Peter 4:3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. So, yung dati hindi natin alam ang mga bagay na yun, ngayon po ay alam na po natin. Kaya napaka-importante po na ating baguhin ang ating sarili. Yun po ang kagustuhan ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Sabi ko rito, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. So, importante po yun. Ano po? Ang sabi nga po niya sa Jeremiah chapter 31 verse 33, kung atin daw susundin ang ating Panginoon, ang sabi niya, itatanim ko sa kanilang kalooban ang ating kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso, ako'y kanilang magiging Diyos at sila ang magiging bayan ko. So yun po yung pangako ng Panginoon. Kung talagang tayo ay mga nakay Kristo Jesus, importante po na makita po sa ating pamumuhay, hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Kaya magsimula sa bahay, pagising ninyo, ipakita niyo sa inyong mga anak na talagang tayo ay sabihin natin anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay iniiwasan yung mga bagay na hindi karapat-dapat na makita sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin, ako po dati naninigarilyo. Pasintabi po sa mga naninigarilyo wala naman po akong pinatatamaan. Base po ito sa aking karanasan. Nung makita ko yung aking pamangkin, ng mga 7 years old, nagsisimula na rin magsigarilyo. Sinasaway ko ngayon, sabi ko, tumigil ka na at nakakasama yan sa'yo. Sabi niya sa akin ay, paano ko titigil? Nakikita kitang sarap na sarap ko doon sa pag-ihip-hip. Ang gusto ko lang ipunto, or ipoint ko, sa ating buhay, mahirap magturo kapag nakita sa atin. Ano ho? Kaya napaka-importante na makita sa atin yung mga mabubuting gawi or pamumuhay ng sagot. Meron bang mga batang nakakita sa atin? Maging kapamilya mo natin ito o sino man, at least makitaan tayo ng mga mabubuting asal. Sabi ko sa Philippians 4:13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang magsagawa o maisagawa ang kanyang kalooban. Ano po? So nung nalaman ko po sa aking pamangkin na ganun pala, ay di sinikap ko ngayong itigil at sa tulong naman po ng Panginoon ay natigil ko po yun.
At alam naman natin na iyon ay nakakasama sa ating kalusugan. Ang panawagan po ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa akin, sa ganito'y niluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. At ganyan, kayo'y magiging aking mga alagad. So kung tayo'y kumikilala sa ating Panginoong Hesus bilang Kristiyano, dapat makikita din sa ating pamumuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kayo'y manatili sa akin, ang sabi niya, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo'y maliban na kayo'y manatili sa akin. So, yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi ba tayo palaging magkaroon ng relasyon sa Kanya, ay paano nga ba tayo magbubunga? Ano po? Gaya lang din ng isang puno daw, kapag ang isang puno, yung sanga ay natanggal, ay paano magbubunga yung sanga? Maliban na siya nakakabit palagi doon sa puno. So tayo, ang ating pinakapuno, ang ating Panginoong Hesus, at tayo yung mga sanga, upang magbubunga tayo ng mabubuting bunga, kinakailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita, kagaya po nito, sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang banal na kasulatan o ang Biblia, sa pamamagitan ng pananalangin, awit at papuri sa ating Panginoong Hesus. So nawa, mga kaibigan ng mga taga-Lemery Market, naway sa ating pamumuhay, mahirap man yun. Aminado ako kasi experience ko rin yun sa buhay. Pero kapag araw-araw kang lumapit sa Diyos, ay araw-araw din na magre-reflect ito sa iyo ang kanyang pamumuhay. So nawa po, ay pagpalain kayo ng tuong may kapal, makarami kayo ng inyong binibinta, at sa mga bumibili ay mag-iingat-ingat po kayo at naway makabili kayo ng mga dapat ninyong bilhin. Salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Hesus. Amen. Ang gusto ng Diyos sa Panginoon sa bawat sa atin dahil lubog ay pag-ibig niya. Itong Biblia po ang siyang ating manual ng ating buhay. At dito mo makikilala at pagpapakilala si Kristo. Ating Panginoong Hesus. Ayan. So ngayong umaga, gusto ko pong ipanalangin muna kayong lahat bago ako magsisimula sa ating mensahe. Tayo po'y manalangin. Awang banal at makapangyarihan sa lahat. Narito po muli kami, nagpapasalamat dahil muli ninyo kaming dinala sa lugar na ito. Sa likod po ng kabisihan ng mga tindero at tindera at mga namimili, ay itinadalangin po namin sila sa inyo na inyo po silang gabayan, ingatan at protektahan. At naway sa kanilang mga binibinta ay maibinta nito na may kaayusan kasama ng mga namimili. Basa po kami na sa aming mensahe sa umagang ito ay tumimok sa aming puso't isipan at siya namang aming sa kabuhayan. Sa ganun, mahanda po ang bawat isa sa amin sa inyo ikalawang pagparito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. And ngayong umaga, gusto kong magbahagi sa inyo patungkol po sa salita ng Diyos na kung saan ito'y lahat tayo'y humaharap sa ganitong sitwasyon. Naalala ko lang habang ako'y nagpapaliho ng motor namin, natagtanto ko at napag-isip-isip ko yung mga balita sa TV. Balita sa TV kagabi ay merong tinaga tayo na nakatulog, patay. At parang 4 na araw na ata bago pa natuklasan, ngayon tinatag daw ko ng itak sa katawan ay sa katawan natuklasan at medyo iba na daw po ang amoy. At sa kabilang channel naman, pinanood ko rin, meron din isang sales lady ko tayo, pinatay din. At kung inyong nabalitaan ang lugar ng Parawing, ang dami rin namatay. At iwan ko lang sa inyo kung kayo ay nakasugod na kung saan nakasakay kayo at kung nga kayong pa-distraction sa ating computer, maraming beses yung muntik na talagang makabangga, muntik na patumba, muntik na kami yung mabangga ng ibang sasakyan. Pero sa tulong naman at araw ng Panginoon ay hindi naman niya pinahintulutan. Pero sa aking buhay, napagtakto-takto ko, habang ako'y nagpapaniho, totoo pa lang ang lahat ng tao ay nasa bingit ng kamatayan.
maging bata ka man, matanda ka man, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, lalaki ka man o babae, lahat tayo ay umaharap sa kamatayan. At sabi nga, kapag kamatayan ang pinag-uusapan, napakarami natin mga tao, kasama ko ako, na natatakot mamatay. Pero, ang tanong, saan nga ba pupunta itong mga taong namamatay? At lahat naman pala tayo ay humaharap sa kamatayan, saan ka tayo pupunta? Ang iba nagsasabi kapag namatay, didiretso daw po yun sa langit. Ang iba naman nagsasabi, dadaan muna sa limbo. Ang iba po nagsasabi, purgatorio muna. Marami din ibang nagsasabi kapag masama ka ng tao, ay siya, didiretso ka daw sa impyerno. Ayan ang sabi nila. Pero mas mabuti na ating balikan yung BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, na ibig sabihin ay Bible o kaya Biblia. Kasi pagdating sa Biblia, doon natin malalaman kung ano ba talagang turo ng Biblia na sa ganun. Kita kasi yung ating kasihan sa ating pagbuhay upang hindi tayo basta-basta lang magpapalipaliwala doon sa mga sinasabi po ng mga sabihin natin nag-aral din ng Biblia. Kaya mas mabuti dahil sa pagbabasa ng banal na kasulatan, dito natin malalaman kung ano ang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ang kanyang pangako na siya naman natin panghahawakan dahil ito lamang ang pinakapag-asa ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon umaga, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa kunting panahon inyong binibigay sa bawat isa sa amin. Ulitin ko po, pati pong mag-asawa ay nandito, hindi upang kayo'y akayin sa aming relihiyon, kundi ang ipaliwanag kung anong gusto ng Diyos. Dahil sabi nga, habang kayo'y nag-aantay sa akin, sabi ng ating Panginoon Jesus, maging abala kayo. Hindi lang sa inyong paghahanap buhay, kundi yung ugnayan at relasyon natin sa Kanya ay ating ding pagtuunan ng pansin. Kaya ngayong umaga, salamat po ng marami sa inyo at inaasahan ko po na ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng ating Panginoon Jesus at ang pamamatubay ng Santong Banal na Espiritu ay siya pong suma sa atin. Pagpalain po namin ang ating Panginoon Jesus. Amen. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa mga oras na ito na kami ay muli dinala sa lugar na ito na kung saan taglay namin ang kagalakan dahil itong aming daladala ay bawang katotohanan at ito'y magsilbing kalakasan sa pananampalataya at pagtitiwala namin sa inyo. Patubayan kami gabayan at tutuban naman na Espiritu ang bansa sa amin na lubusan. Ika, nung nagkasala ay mamamatay na sana ng lubusan o tuluyan at wala na sanang pag-asa itong sanlibutan dahil sabi nga sa banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ayon sa Romans 6:23 ay kamatayan. Subalit, ang pag-ibig o biyaya ng Diyos na siyang ipinagkaloob na libre na walang bayad kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Ngayon, maraming katanungan, sabi nga, kung ang buhay na walang hanggan ay siyang ibinibigay ng ating Panginoon Jesus, bakit hanggang ngayon meron pa rin kamatayan? Sa totoo lang, kung magkasala ang ating ama at ina na si Adan at si Eva, o sabihin natin ating ninuno, na siya ang pinagmulan ng kusang mawala sa mundong ito. Bagaman nakakaranas tayo ika ng pansamantalang kamatayan, meron pa rin pag-asa ang ating Panginoong Jesus na pangako na kung saan ililigtas niya itong sanlibutan. Kung ating pagtitigan at ating pag-aaralan, itong buong sanlibutan ang kailalang nito ay ang ating Panginoon. At kung ating pong pag-aaralan, walang imposible at kahit saang lugar nandoon ang ating Panginoong Jesus. Hindi para ipakita lang na siya ay makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat. Kundi gusto niyang ipadama sa tao na kahit minsan tayo na lang ang nag-iisa sa buhay, nawalan tayo ng mahal sa buhay, tayo ay ay naghirap, ay gusto niyang iparamdam sa inyo na sa lahat ng dakong, sa lahat ng lupawang tao, ay lahat ng kanyang utusan ng mga iyon ay sumusunod. Kung tutusin, ang kanyang buhay doon ay napakasarap. Ang kanyang buhay doon ay makaluwag, hindi mahirap. Subalit, kung magkasala ang tao, dito gustong patunayan ng Diyos
na ang kanyang pag-ibig po sa bawat isa sa atin ay gusto niyang ipadama. Kung kaya ng ating Panginoong Hesus ay hinubad niya ang kanyang pag-ibig Diyos at bumaba dito sa lupa upang iligtas ang bawat isa sa atin. Kung iyo pong pag-aaralan ang banal na kasulatan, sabi po dito, walang ibang makakapagligtas po sa bawat isa sa atin kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi pa, ilukuluhan siya ng dugo kasi ganun kahirap. Dahil nung siya nagkatawang tao, hindi na pwedeng gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. May mga piling lang na pwede niyang gamitin, halimbawa sa pagpapagaling ng tao, sa pagpakain sa mga tao, sa pagtulog sa mga nangangailangan. Kung ating pong titignan sa aklat ng Mateo, makita po natin dyan, ngayon mga hayop. Doon siya ipinanganak. Kung inyo pong titignan, Maria, kung saan po sila titira. Doon na lang sa panahon ngayon, dahil di tayo nagsisimula na ang kundi, ang tanging may order na lang nung kanilang pinausap na tao ay ang tanging kulungan na hayop. Kaya sa madaling sabi, doon ipinanganak ang ating Panginoong Hesus sa isang sabsaban dahil gustong iparanas ng ating Panginoong Hesus ang pag-ibig niya. At dahil nagkatawang tao ang ating Panginoon, isa pang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus. Dahil gusto siya ay nagbata, ng mga mahihirap na pagbabata para iligtas ang bawat isa sa atin na higit sa lahat. Sa likod na kanyang pagtulong ng unang panahon sa lugar ng Israel, ay ito pa mismo ang kanyang bayan na nagpapako sa kanya sa krus. Siya ay nilagyan ng uruna ng tinik na ika ay halos bumawid sa kanyang mga buto. At siya ay pinarusahan, pinapasan sa kanya ang krus na kung saan wala naman siyang kasalanan. Kundi ang kasalanan na siyang ating nagagawa, hindi lang noon hanggang sa kasalukuyan, hangin na lamang sa dagat. At kung iyong titignan ng buhangin ay parang isang ihip na lang, mawawala at mawawala ka na. Sa pinakamababang lugar ng isa't ng ating mundo. At ikaw, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamatanda na nagdirigo ngayon at sa buong sandunan, ang ating Panginoong Hesus ang nagbuhis ng kanyang dugo doon sa cross o ng kanyang buhay upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Parang na bawat isa sa atin ay may ibang hindi naniniwala sa mga sinasabi. Pero sa totoo lang, ang tanging pag-asa daw sa bundok ito, lalo tigit tayo mga Pilipino, kilala po tayong mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang tanging pag-asa sa bundok ito, sa likod ng ating kahirapan, ay panghawakan ang pangako ng ating Panginoong Hesus na kung paano siya namatay at kung paano siya ulit nabuhay at umakyat sa langit, ganun din. Makapit natin yung unang pagdalang niya sa mundo na kung saan perfecto at walang kasalanan. Kaya ngayong umaga, ang panawagan ng ating Panginoong Hesus, gaya ng ating inawit kanina, kay Hesus tayo lumapit, kay Hesus tayo manawagan, dahil siya lang ang lubos na mapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Maging sa iyo man itong mundo, ang kayamanan ay ka man ang pinakamayaman, titingalain ka man ang buong tao sa sanlibutan. Subalit kapag dumating ang kamatayan, anong meron ka? Sabi niya, ikaw na yung pinakagwapo, ikaw na yung pinakamaganda, ikaw na yung pinakaseksi, ikaw na yung may magagandang sasakyan, ikaw na yung magaling magbasketball, ikaw na yung magaling magtinda, ikaw na yung lahat nasa sayo na. Pero kapag na, dinalaw ka ng kamatayan o dinalaw ka ng sakit, yun ay ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, umaga po, palagi po natin tandaan ang sabi ko sa aklat ng Juan. Ang sulat po ni Juan na makikita po sa 3:16. Sabi niya, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bundok na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong umaga, suriin ninyo o alamin ninyo sa inyong puso't isipan kung anong ugnayan meron kayo sa Diyos, kung ano ang inyong magagawa para sa Diyos. Dahil ang Diyos, ibinuhis niya ang kanyang buhay
upang ang bawat isa sa atin ay makamit yung buhay na gusto niyang maibigay sa bawat isya ng Panginoon na buhay upang sa Diyos. At sa pamamagitan ng pagsukli nito, dito makikita ang maranasan ninyo ang pamamatubay ng banal na Espiritu at ang habag ng ating Panginoon Jesus. At away makarami po kayo sa inyong mga tinitinda at mag-ingat din po ang mga namimili. At muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Nagbibigay, naghahanap buhay, nagsipagawa ng bahay. At ayaw ko nilang paniwala na mayroong darating na ulan kasi sa panahon niya din nga po ang Niyaba ay wala pong ulan ng unang panahon habang ang nagdidilig sa halaman. Pero nang makita nilang tumatak ang ulan, saka na sila naniwala. Kaya ganun din sa kapanahonan natin. Wala pa naman tayong nakitang apoy mula sa langit na ito ang tutupot at susunod sa atin. Kung darating ang panahon, sa ikatlong pagparita ni Kristo, gaya nga po ng ating narinig kanina, ano daw po? Nagkakaroon po ng dagat-dagatang apoy at ito po yung impyerno. Sa madalit sabi, ang impyerno ay wala pa sa ngayon. Hinaharap pa lang natin. At ang pagpunta sa langit ay inaantay pa rin natin. Yun ay ang pagbalik po ng ating Panginoong Hesus. Nawa sa mga nagpalain po kayo ng Panginoong Hesus at umaasa po kami na itong inyong marinig ay hindi lamang ninyo ito napakinggan, kundi sabi ng Panginoong Hesus, dahil libre niya itong napakinggan, maaari nyo rin ibahagi ito sa iba. Nawa sa inyong pamumuhay, umaasa po ko ng dakilang pagpapala ng ating Panginoong Hesus na siyang ating maranasan. Ito po ang ating dalangin, alang-alang sa ating Panginoong Hesus na sa amin pong tagapagligtas. Amen. Announce mo yung mga nag-answer. Okay, yung mga nag-answer po.